Ito ang ating ating malunggay. Yan ating malunggay. Mula yan sa sa buto. Nilagyan natin ng garto pampabender para kumilo siya. Kasi meron kasi pagkain ng mga tuwid, minsan kapag anong dahon niya nababakli, kaya kailangan na ibebed mo ng ng ganyan para kapag manguha ka ng dahon at huhutukin mo ay hindi siya mababali kasi nahutok na siya. Yan, ganyan. Mula yan sa sa buto. Pwede rin naman yung yung tangkay. Ang tangkay, ang kagandahan naman sa tangkay kapag malaki yung naitanim, pagka mga dalawang buwan pwede ka na manguha. Kaya gartong mula sa buto, siyempre medyo matagal-tagal ang aantayin. Ang kagandahan nitong yung buto, mahaba ang buhay ng malunggay kapag mula sa buto. Medyo matagal ka mag-aantay, pero kapag naman nakalaki siya, ang haba ng buhay. Tsaka yan pagka pinabayaan mo, nagiging parang punong kahoy yan na malaki. Kaya yan ang kagandahan ng kapag mula sa buto yung tinanim na malunggay. Marami pa ng mga tinanim diyan dati, kaso yan lang natira. Ito may bago pa nga akong malunggay diyan. Tutulo-tulo din ang tubig, kaya maganda. Yan ang gusto ng mga halaman, may mga tutulo-tulo na ganyan para laging basa ang lupa. Kaya minsan nga doon sa mga kanal, tamot na minsan ng mga damo doon kalalago. Kaya minsan kahit yung mga kamatis doon, ng mga patapo na lalago Kasi nga dati ako nakakita kahit yung mga pakwan, bungahan Kaya laging basa. Ganyan ang gusto ng mga nga lang kapag yung ganitong yung tanim, kailangan mo lagi na didiligin. Maganda sana kung may para malwan yung may gripo kasi yan, para kapag malapit ang pagdidilig. Kaya yan ang malunggay natin, mga bago lamang yan na pahabol. Meron pa rin ako ditong malunggay yan ang aking mga malunggay diyan. Dito meron pa din malunggay. Mga buto ko na inilagay diyan, buto. Meron pa din doon. Yan ang mga malunggay natin mga hinahabol. Tsaka ito meron pa rin dito. Ayan, malunggay pa rin yan. Dinamihan natin dahil kasi dito kasi marami naniningin na kapag napapaibig sila, kinukuha na, binubunot, tapos tinatanim dun sa kanila. Kaya kailangan na medyo marami-rami yung tinanim na ganyan, para kung sakali. Kasi dati rito ang dami ko ng mga tinanim na na malunggay. Yan, pamula yan doon. Doon sa kabila doon, pamula doon sa kabila doon. Kaso talagang binubunot nila. Kahit yung mga talong, kapag may mga order na pinubunot nila, tapos tinatanim doon sa kanila, kahit paano meron naman akong natira nga doon. Ayun na, nakalaki. Ayun, itinanim ko siguro mga yun, mga March siguro, yung March. Ito mo tagal din, March,
April, May, June, July, August, September, October. Halos 8 buwan din bago siya nakalaki ng ganyan. Ayun halos sinusuhayan ko pa ng kahoy dahil medyo malakas din dito yung yung hangin. Malakas kaya anong nangyayari na matutumba pa ng ng simoy ng hangin. Kaya yung ating malunggay dito, marami siyang mga kaibigan dito. May kangkong, may sitaw, may kalabasa, may kundul, may ampalaya pa. May bago pang sitaw na natubo dito. Kaya marami siyang kasama yung ating yung ating malunggay. Tiyan ako pangalan ng papaya. Diyan marami na rin akong papaya na na itanim dati diyan. Kaso nga lang datin sa sobrang init hindi nila makaya. Yan ngayon, ang gawa lang naman natin tuloy-tuloy lang ang ating pagtatanim. Sino yung makaka-recover? Siya yung malakas. Ganda rin yung yung papaya dati nga may nakita ko na dito, yung mga gardener. May tanim silang papaya. Ang dami rin bunga. Nakakatuwa rin tingnan nga ganyan. Yung papaya, sarap din ng na yan yung paborito ko sa papaya yung yung ginataan na papaya. Paborito ko. Tapos paborito ko pa yung yung gagataan papaya, yung manibalang na manamis-namis. Kaya yun ang nagustuhan kong lasa na masarap gulay, ginatang papaya na manibalang. Kumpara sa yung hilaw na mas masarap yung yung manibalang. Ito may malunggay pa rin tayo dito. Sana naman maka-survive siya. Yung mga pusa at aso diyan diyan naghihiga nila. Basa-basa nga naman yung yung ilalim Tapos pag inano mo yung mga yung mga dahon, malamig nga naman. Siyempre pag nadadampian ng ng mga pusa at aso yan, palabagang napapaibig sila diyan humiga kasi malamig. Siyempre alam mo naman nature na yung kapag mainit maghahanap ka ng malamig. Ang lamig ng mga lamig ng mga dahon, kaya sila diya nagugustuhan nilang diyan humiga sa ganyan. Yun, meron ditong isang papaya. Tingnan kung makaka-survive siya. Yun tanghiga na yan ng pusa titignan kung makaka-survive. Meron pa dati ditong malunggay. Nasaan na yun? Nako, nahigaan ng tamo, wala, napuputol. Naku, naluno. Wala, naluno. Kaya ganyan. Naluno yung isa nating malunggay doon. Pagka natamna na lang uli.
ng ano, ng malunggay. Kung naluno eh. Yung isang malunggay dito ano eh, wala, napali naman yung isang malunggay dito. Kanina yung aso eh dito nagkuhan, gustong humiga yung aso, ay nabali tuloy yung ating ano diyan. Ating tanim na lang ulit tayo. Yan yung dito eh, basta tuloy-tuloy lang tayo kahit na nangyayari sa ating mga ano, mga tanim, tuloy-tuloy lang. Dati nga nadaanan pa yan ng ano, ng tipaklong yung ating mga kangkong dyan, pero kita mo albase tuloy-tuloy na kahit na halos papatay na nga noon. Kala ko nga ito ano, ito yung kangkong ay nung lumipas yung mga tipaklong, o yan nagsuluyan ng ano ang kangkong ay kung pinabayaan ko, o di baka natuluyan. Pero kaya kahit gano'n ginagawa ko, kahit wala nang mga dahon, ubos na ano, dinidilig ko pa rin. Yan ngayon bumawi. Kaya ganyan lang kahit din sa mga malunggay natin, kahit sari-sari nangyayari, pag hindi tao ay hayop ang mga ano diyan, naninira doon sa ating mga tanim. Eh hindi naman natin masisi yung mga hayop at naghahanap din ng lamig ng mga mahigan yan, mga yan. Wala naman kasi tayong pambako dito para bakudan ito. Kaya tuloy-tuloy lang dahil sa ano, tuloy-tuloy lang sa pagkatanim. Ito may malunggay pa rin tayo diyan. Ito malunggay naman natin dito, ano, may kasama siyang kalabasa, may talong. Yan ako pa rin ng dati ng ano, ng sitaw. Ay kung bakit hindi sumibol yung sitaw, kalabasa lang ano. May tinamnan ko naman ano, kibal naman ang aking ano, itinanim kagabi. Nakakaroon ako ng oras na singit, kaya yun tinamnan ko ng ano, kibal naman ang aking naitanim. Kaya sa palagay ko maganda yung ganyan eh, mga halaman yung talagang mula iba to ang mga halaman, para mas gusto niya yung may mga kasama silang ibang halaman. Ito naman yung ano, yung patulan natin. Yung patulan natin yan, ano ko yan, pinikot-ikot ko yan nung tag-araw. Yung mga kasama pa nga dating ano, mga upo eh, bumubulaklak na yung upo kasi sobrang init talaga, hindi kinaya. Pero ito palang ano, ito palang patula, ano pala ito, matibay pala ito sa init. Kaya, pero ano yung upo, ano eh, kung nagawa ko, napaikot-ikot kong garto, siguro nakasurvive yun, yung upo. Maganda na yung upo na, ano yun, nabulaklak na yun, yung upo. Tsaka ano pa dun sa upo, parang siya, ano, yung dapulakin siya, kaya siya hindi rin nakasurvive. Ano kasi, dapuin siya rin ng ano, dapulak, eh, nung tagaraw eh napakakapal dito ng ano, ng dapulak, sobrang kapal. Yun din na nagpahirap sa kanya eh, kaya hindi siya naka ano. Itong patula, hindi pala ito dapuin ng ano, ng dapulak. Hindi ko alam kung ano, siguro baka yung amoy ng, siguro baka may amoy ang ano nito, yung pinakadahon, kaya hindi siya pinupuntahan. Eh samantala magkatabi lang sila, hindi siya nakasuot. Pero ano naman, may ano nga ako, nagtanim na rin ako ng bagong upo ngayon. Kanina tanim ako yun,
matang-tamang ito makaka-survive na yun siya dahil maganda na ang klima. Mamaya yung ilan yung na dalawa na malunggay, may buto pa naman ako doon, di kuha ako makapagtanim ulit ng para pinakakapalit. Ito pati nga yung doon, yung kangkong nakuha putol naputol pala yung kangkong doon. Kaya pagka yun napuputol na ganyan, dapat yun na itatanim yung kangkong. Ang ginagamit ko dito ng pantanim, kutsara dahil yung kutsara ito, yan kutsara. Maganda kasi ng kutsara, may panghukay ka na, may pansalo ka pa. Yun ang kagandahan ng kuwan ito. Naputol ng naputol siya ng yung kangkong, naputol ng aso. Kaya ang gagawin natin, itatanim natin dito. Ito lang pagkatanim ko, tingnan mo dito kasi mga bato. Maganda rin naman may bato dahil kasi yung mga aso pag walang bato, lalo na sila yung mga pusa, diyan pa minsan na ihi kapag walang bato. Yan, ganyan. Uy. Yan tapos sabunan lang na ganyan. Yeah. Teka. Uy, dapat pala dito na ang kuwang. Kasi kailangan kasing daganan ng bato. Hindi kasi dinaganan ng bato, naalsa. Yan, ito yan. Yan. Pagkatapos, yan. Yan. Ayan, yan. Ganyan, dadaganan ng bato. Ito, nabali nga rin itong ating talong dito. Bali. Gawa ng aso. Minsan na natatatnan ko diyan pa mga 2 pusa diyan na malalaki diyan sila na Tapos yun, lagayin lang natin ng kuha tayo muna ng